Isaiah 46:10. At dito po ay sinulat ni Isaiah the prophet, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So may mga bagay na hindi maganda sa tao, pero sa Diyos ay pwede. Halimbawa, yung pagpatay. God can kill anyone. God can be angry at anyone and kill. That's not murder. That is the judgment of God. Galit sa yung Panginoon, pinatay ka ng Panginoon, tama lang yung ginawa ng Panginoon. Hindi masama yun, hindi kasalanan yun. Pero pag ang tao, ikaw, may kagalit ka, pinatay mo, masama yun. That's murder. And sabi ng Panginoon, thou shalt do no murder, or thou shalt not kill. Okay? Ganon din naman, thou shalt, yung paggawa ng imahen. Okay? Bawal sa tao. Pero ang Panginoon, nagpagawa ng imahen sa templo. Diba? Nagpagawa siya ng tungkod na mayroong brazen serpent. At sabi ng Panginoon, sino man ang titingin dyan, pag kinagat siya ng ahas, hindi siya mamamatay. Nagpagawa siya ng templo na may Ark of the Covenant, na may 2 anghel. Kung tayo ang gagawa ng anghel sa sarili natin, tapos lalagay natin sa altar, sa Holy of Holies, yung pinaka-kaloob-looban ng bahay natin, bawal yun. Bawal yun. Idolatry yun. Pero ang Panginoong Diyos, pwede siyang magpagawa nun. Kaya nga sabi sa Bible, sa Exodus 20, Thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kayong gagawa sa ganang inyong sarili. Yung inyong imahinasyon, kontrolin nyo. Okay? Pero sinabi niya kay Moises, gagawa ka ng isang arko or isang kahon. Ang arko, kahon yun eh. At ilalagay mo dyan ang mga sinabi ko sa yung ilagay mo. Tapos, lagyan mo yan ng ginto. Tapos, lagyan mo yan ng mga anghel. So, anong ginagawa ng priest, ng high priest? Pagpasok niya ron, luluhod siya sa harap ng mga anghel. Pero hindi yung anghel lang niluluhuran niya. Ang Panginoong Diyos na invisible. You see? Pero doon sa pinakaloob-loob na templo ng Diyos, merong inanyo ang larawan. And that is not wrong. That is not sinful because God commanded it. So if God commands something, pwede. But ginawa mo lang sa imagination mo na pwede naman, sinful. Now, yung pagmamahal sa sarili, no? Sabi ni Muhammad Ali, tsaka ni, sino yung kumanta nun? Whitney Houston. No? Sabi nila, minsan may nagkakamali dyan, si Whitney Tyson yung sinasabi. Pero si Whitney Houston, ang kumanta ng the greatest love of all, which is learning to love yourself. Now, masama bang mahalin natin ang ating sarili? Ang sabi ng Panginoon, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy might, with all your soul. And thou shalt love thy neighbor as also pwede. Diba? Pwede mong mahalin ang sarili mo, pero not to the highest, na mas mahal mo pa ang sarili mo kaysa sa Diyos. Yung unang-unang commandment, pag nasunod mo yon, susunod doon, yung pangalawang commandment, love your neighbor as yourself. So, meron ka dapat
nararamdamang self-love. Dahil kung wala kang self-love, paano mo mamahalin yung kapwa mo tao? Kung gusto mong tapusin na yung sarili mo, edi tatapusin mo rin yung kapitbahay mo. Dahil wala kang self-worth. Di ba? Para sa iyo, ang buhay na ito ay walang kwenta. Kaya, i-encourage mo yung kapitbahay mo. Pare, walang kwenta buhay, no? Kasi, ako, patapon na ang buhay ko eh. Tara, manghabol tayo dyan ng matataga. Para pag binaril tayo ng pulis, patay na tayo. Diba? Walang kwenta buhay, diba? Wala kang value doon kasi wala kang value sa sarili mo. At may mga taong ganyan, di ba? Walang value. So, they commit suicide. They commit genocide. Yung suicide bombers, di na lang silang magpakamatay mag-isa. Aakyat pa ng bus at doon magpapasabog. See? So, yan po ay meron din, binigyan din tayo ng Panginoon na karapatan na a certain amount, mahalin natin yung ating sarili. But the greatest love of all, the greatest good of all, is the love of God for Himself. Yun. Yun ang kailangan maintindihan natin sa Panginoong Diyos. Na ang Panginoong Diyos ay hindi selfish in the same way, sinfully selfish, in the same way na if we are selfish, we are sinful. Pag sinabing makasarili ka, masama yun. Ibig sabihin, wala kang pakialam dun sa ibang tao. Ikaw lang. Importante, masaya ka. Kahit malungkot lahat ng tao, okay. Ba? Nagamit nyo na ba yung salita sa Spanish na que se joda? Yan. Ano ba yung sabihin nun? Ha? I don't care. I don't care. If you are poor, ha? Que se joda. Wala akong pakialam. Kung matanggal ka sa trabaho, mali yung ginawa mo, di ba? Yung mga nagagalit sa mga waiter. No? Kamali lang ng, natapunan ka ng tubig. Hun, tawagin mo yung manager. Pakatangan nito. Kasi hoda na ikaw matanggal sa trabaho, wala ako na pakialam. naging Espanyol, no? So, yan yung mga sobrang mahal sa sarili. Dapat walang BCA, walang Baptist na gano'n. Dapat wala tayong marinig dito na gano'n. No? At lalo-lalo na sa pastor. Diba? May mga magagalitin na pastor na wala silang pakialam sa pakiramdam ng mga members. Wala silang pakialam, magagalit sila. Ipupulpit niya yung member dahil nagkamali ka. Meron pa nga sabi ni Brother Joe sa akin pinalayas. No? Ayoko na makitang pagmumukha mo rito, umalis ka na. Ngayon din, nagwo-worship service. Sipin mo yun, sobrang galit, Sobrang self-love. That's narcissism. Diba? Kilala niyo ba si Narcissus? Narcissus is the one who fell in love with himself, his own image in the well. Yun, para doon sa mga hindi pa nagbabasa ng mythology. No? Tiningnan niya yung punta siya sa well, nakita niya yung reflection niya, na in love siya. Ang pogi nito, sino to? Meron yatang ganun dito, no? Wala, wag tayong ganun. Nasa mirror ka, ganda mo talaga. Ang bihira. Huwag ganun. No? Narcissist.
you admire yourself too much. Pero sa Panginoong Diyos, dahil the greatest love is to love the greatest. And there is no greater, higher than the Lord God. So if you love somebody who is inferior, you are not doing something which is great. Ba't mo mamahalin yung isang bagay na kung meron ka pang, kung may magugustuhan ka na pinaka sa lahat? Now, let's look at some verses. Yung binasa natin, Isaiah 46:10. My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Gagawain ko lahat ng gusto kong gawin. Sa tao, hindi maganda yan. Ako masusunod. Wala akong pakialam kung anong gusto nyo. Basta yung akin plano ang masusunod. I will do all my pleasure. Kailangan, pag natapos yung project na yan, kailangan masaya ako. Yung mga tono ng mga CEO. Yung mga CEO, may karapatan sila ron kasi pera nila yun eh. Diba? Kaya ni Elon Musk. Binili yung Twitter, 43 billion, tapos tinrush niya. Nag-lose ng value. More than half. Sipin mo yun. Sa dami ng pera, pwede mong paglaruan yung pera mo. So, I don't care if I lose money. Si Trump, pwede na siyang mabuhay ng komportable for the rest of his life because of the billions. Gusto pa ng sakit ng ulo, nagpe-presidente pa. Isipin nyo, tas ayaw tumanggap ng sahod. Isipin mo yun, anong klaseng, pagka nagiging bilyonaryo ka pala, nag-iiba yung ano mo sa pera, no? Tingin. So, ang Panginoon, super, super, duper, billionaire, trillionaire. And sabi niya, I will do all my pleasure. Another verse is in Isaiah 43:13. Isaiah 43:13. And there, the Bible says, there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? There is none that can deliver out of my hand. I will work. Ako ay kikilos. Walang makakahadlang sa kung anong gusto kong gawin. Sino sa inyo tumututol? Who shall let it? Sino may tutol? Yun. Ayaw ng Panginoon ng oposisyon. Natandaan niyo si Peter? Sabi ng Panginoon, ako ay pupunta sa Jerusalem at doon ako ay kukunin, mamamatay. Sabi ni Peter, hindi ko papayagan yan. Over my dead body. Anong sabi ng Panginoon? Get thee behind me, Satan. Why? Kasi yung tututol sa plano ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, hindi pwede, hindi papayagan ng Diyos yun. Kaya si Satanas lang lagi doon, opposition lagi yun eh. No? Kaya naging idea ni Satan yun na naging pareho sila ng idea ni Peter. Akala natin ay kala ni Peter gusto niyang he cares for Christ. If the Father himself gave up his Son before the foundation of the world by the foreknowledge, determinate counsel of God, he sent his Son to die. Tapos you care more? Sasabihin ni Peter, hindi, ayoko mamatay ka, Panginoon. O, di ba? Di ba? Opposition. So, minsan, kailangan pagkokontra tayo, meron tayong good idea, akala natin kabutihan yon, titingnan natin sa Scripture. Let us
let us look at ideas using the spectacle of the scriptures. That is how you will see clearly kung tama ba yung sasabihin mo. Tama ba yung pagtutol mo. Gagamit ka ng scriptural eyeglasses. Kaya nga sabi sa Revelation, anoint your eyes with eye salve. Yun. Pataka mo yan ng ointment para makakita ka ng clearly. Kasi lahat tayo, kahit saved na tayo, kahit church pa tayo, tayo ay mayroong minsang hila na palayo doon sa katotohanan. Hila na palayo doon sa gusto ng Diyos. Lagi yan mangyayari, mga kapatid. Kaya patakan natin yung sarili natin ng eye salve. Mas maganda pag you feel opposing something, patanong. Imbis na pagalit, patutol, patanong. Pastor, tama po ba yung gagawin natin? Imbis na, Pastor, mali yan! Di ba? Oh. So, titingnan mo sa scripture, let's work together. Amen. Tingnan natin sa scripture. O mali ba yan? O, ayun ang sabi ng Bible, oh. Kagaya niyang title na yan, The Self-Love of God. Yung puso ko, parang ayaw yung title na yan, eh. Kasi parang selfish. Ang selfish, di ba, makasarili, di ba, hindi magandang sabihin yun tungkol sa Panginoong Diyos. Kaso ang Diyos mismo nagsasabi, I will do all my pleasure. I will work and who shall let it? Oh, so the purpose of God is to do His will. Ang purpose ng Panginoon ay gawain yung kalooban niya. Ang purpose ng tao ay gawain ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban mo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo bilang tao, not my will, but thine. Di ba? Kita nyo? Even the Son of God, when He became a man, submitted Himself to the Father's will. To God's will. So, God has no other purpose but to do His will. And if you are not aligned to doing God's will, you're out of alignment. Wala ka sa hulog. Diba? Nakakita na ba kayo ng building na wala sa hulog? Sana yung building natin nasa hulog, ano? Diba? Isipin mo, pag yung kama mo wala sa hulog, nakaganon yun. Ang hirap matulog nun. Diba? Pag tulog na tulog ka na, nasa sahig ka. O minsan naman wala sa hulog, pag ganon, yung ulo mo nakalubog. Nararamdaman mo yun eh. Pwera lang kung lasing ka. Or hindi kaya, sobrang antok mo na talaga, wala ka ng pakialam. Kahit anong hulog pa yan, sobrang antok. Pero, pag ang isang Kristiyano ay hindi after God's will, God's perfect will, wala siya sa hulog. He is not doing what he is supposed to do. If Christ Himself wanted to do, sabi niya sa Hebrews 10:9, Lo, I come to do thy will, O God. Aking Diyos, sabi ng Panginoon Jesucristo, aking Diyos, andito ako para gawain ang iyong kalooban. Masasabi ba natin yon sa ating sarili? Dapat ganun ang ating gagawin. Hindi yung kalooban natin. Avoid natin yon. Yan ang gusto ko eh. Lalo na tungkol sa church, no? Life. Yung ating mga kulay-kulay lang, sige, kung ano gusto mo, kulay lang naman yan eh. O kainin, no? Imbis na serenity ay cocoa tea. Oh. 'Di ba? Nasa sa inyo na yan. Huwag nyo, hindi na kayo kailangan mag-consult sa Biblia niyan.
Oh, imbis na Starbucks ay Tilip and Coffee Bean. Anong pipili mo? Coffee Bean, wag Starbucks. Kasi yung symbol ng Starbucks na pag ano, no, sirenang babae, pag ano, hindi maganda yun eh. Tsaka iba lasa siguro. Nasa sa inyo yung panlasa nyo. No? Pero, McDo o Jollibee? Oh, wala nang biblical verse yan. Di ba? Kung sino yung mas mura. At saka sino yung mas mataas discount pag senior. Yun ang, yun ang ano mo. Ang purpose mo makatipid at masarap. Pero ang purpose of God is to do His will. And the highest purpose is God's will. Anong sabi ng canon number 1 doon sa ating tag doon? Yung ano, yung catechism. What is the highest good of man? The highest good of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Alam niyan ng lahat ng evangelicals. At dapat alam natin yan. Ang pinakamataas na kabutihan na dapat na nasa isip ng bawat tao, ng bawat born again, ng bawat baptist, ng bawat isa sa inyo, sa atin na nandito ngayon sa kwarto na to. Ang pinakamataas na kabutihan ay bigyan ng papuri ang Panginoong Diyos at enjoy mo siya forever. Yun ang purpose mo, kaya ka kanila lang. Kaya kanila lang. That's why meron kang, binigyan ka ng oxygen para makahinga ka pa. That's why nakakabangon ka pa tuwing umaga. To enjoy Him forever and to glorify Him. Have you done these things? Are you aware? Are you consciously doing God's will and glorifying Him every day of your life? That should be a conscious action. Hindi yung natsatsambahan mo lang. No? Hindi yung, o nga pala, glorify ko nga pala Panginoon. Teka muna, ano nga ba gagawin ko ngayon? No. Should be part of your every breath. Yes. Every fiber of your bone and skin should be used to glorify God. Kaya yun ang greatest commandment eh. And sabi, love the Lord your God with all your heart, strength, soul, and might. And if you violate that, that is the greatest sin. And we always fail. Nobody perfects loving God with all his heart, soul, mind, and strength. Only the Lord Jesus Christ perfected it. So, yun. Pag nababiolate mo yan, dapat meron kang sorrow. Nakakaramdam ka dapat. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tunay na born again, ang Holy Spirit na nasa puso mo ay nagbibigay sa'yo ng pighati. Every time na hindi mo nag-glorify ang Panginoon sa usapan, sa iyong mga pagsusulat, sa iyong pag-awit, sa iyong pagkilos, di ba? Kung lalaki ka, i-glorify mo ang Panginoon sa iyong paglakad. Lakad lalaki. Kaya yung mga lakad lalaki na ang lakad babae, they glorify Satan. Tama? Oh, yung iba ba nasya-shock? O meron ba ritong ganon? Oh. Pagka ikaw kay kembot-kembot, kalalaki mong tao, ha? O gaganong-ganong ka, tapos papakita mo pa, kalalaki mong tao, no?
magme-makeup ka, mag-ano ka, you are glorifying Satan. Not God. Because God designed you to be a man. And if you are violating marriage, you are having sex before marriage, or you are already married and you have an extra marital affair or an adulterous relationship, you are glorifying Satan. You're not glorifying God. Sabi ng iba, kasi naman, pagmamahal kasi, di ba? O pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kita mo kalokohan niya ng mga, bawal nga na pag-ibig eh. Papasukin pa rin. Tapos sasabihin bakit pumayag ang Panginoong Diyos na makilala kita? Nagkasala tuloy ako. Di ba? Pero kasalanan man. Yung mga ganun. Ginagawa pang tula yung kasalanan. Kasalanan pa rin yun. Impyerno kayo dihinatnan mo nun. Huh? So, dito, mga binata at dalaga, dito kayo magkaroon ng katipan kasi dito, mga totoong lalaki at totoong babae dito. Wala ditong trans. Meron ba? Baka meron sex change dito, no? Kabisado namin mga tao dito. The purpose of Him who worketh all things, sabi sa Ephesians 1:11. The purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Ang purpose ng Panginoon is to work all things after the counsel of His own will. Meron siyang counsel. Wala siyang counselor. Ang counsel niya, sarili niya. Ang consultant niya, sarili niya. Di ba? Alam niya ang ginagawa niya. Praise God. Hindi siya nagkakamali. God makes no mistakes. So when He plans, perfect yung plan niya. Akala lang natin minsan, hindi siguro yun ang plano ng Diyos. Bakit ganun? So He has a purpose, and according to this purpose, He works all things in the universe, in His creation, after the counsel of His own will. The purpose, the counsel of God should stand. Sabi, my counsel shall stand, sabi ng text natin. Ang aking pinag-isipan at ang aking inisip, actually hindi pinag-iisipan ng Panginoon. That is the wrong word. God does not sit down and think, ano ba ang susunod kong gagawin? Teka muna. Walang ganun ang Panginoon. He knows exactly what will happen from the beginning of the world. Di ba? Hindi kagaya ng yung ginawa ko dito sa building, dito sa taas. Ang una kong gusto sana, buhos. Nung nakita ko, umira kalahating araw, yung ano pa lang, forma pa lang. Sabi ko, nako, umira, hindi pwede. Sige, bilhin lang ako ng form blocks, naka-form na, pak, tapos. Isang ano kami, 1 meter na wall. See? So, ang Panginoon, hindi ganon. Hindi trial and error ang Panginoon. Di ba? Hindi niya sabihin, ayan, pakasalan mo. Ay, mali yung napili ko para sa'yo. Sige, walay kayo. Next. Hindi ganun. God does not believe in divorce. God hates putting away. So, God wants His counsel to stand and will not allow it to be subverted
or undermined. Sabi ng Panginoon, I am the Lord, that is my name. My glory will I not give to another. He is solicitous of His own glory. Tandaan po natin yung verse na yan. My glory I will not give to another. I will not share my glory. Ako lang ang great, sabi ng Panginoon. Ako lang ang Lord. Ako lang ang Diyos. At ako lang ang sasambahin nyo. I am a jealous God. My name is jealous. That's another name for God. Tayo, hindi maganda sa atin ang masyadong selosa. Mga ladies, mga wife, huwag kayong masyadong selosa. May kausap lang ng iba yung mister nyo. Nililigawan mo yan, Na-inlove ka na dyan, Hindi mo muna tayo mag-uusap ng 1 linggo. Napatingin lang sa iba. Huwag masyado. Di ba? Mahalata mo yan kung hindi ka na mahal niyan. Madali. Tanong nyo sa akin, paano? Hindi ko ipipreach. Pero, ang Panginoon, alam kung nahuhumaling tayo sa ibang Diyos. He knows our thoughts from afar off. Diba? Hindi mo pa iniisip, alam na ng Panginoon. Kaya, you cannot hide from God. So, don't be attracted to other gods. Don't invent a God of your imagination. The pleasure of God, sabi po rito, whatsoever the Lord pleased. Sabi sa Psalm 135:6. Whatsoever the Lord pleased. Anuman ang gusto ng Panginoong gawain, that did He in heaven and in earth, in the seas, and all deep places. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang ginagawa niya sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa lalim. Walang sumasaway. Hindi pwedeng sawayin siya. At ginagawa niya talaga, tinutuluyan niya kung ano yung gusto niyang gawin. So, the pleasure of God is important to God. Kaya nga, itong title, The Self-Love of God. You cannot have any other conclusion. We have a God, our Father, is someone whose pleasure is important to Himself. Wala nang ibang being sa universe na dapat na matutuwa kundi ang Panginoong Diyos. Yung katuwaan natin, dapat katuwaan ng Diyos. Pag yung katuwaan mo lang, pero tutol ang Diyos, huwag kang matuwa. Huwag mo ituloy. Pag tinuloy mo, kasalanan yun. O nga, natutuwa ka nga. Nakakaramdam ka ng magandang pakiramdam. Pero ang Panginoong Diyos, alam mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos yan. Tinutuloy mo pa rin. Mali ka. Pero ang Panginoong Diyos ay natutuwa sa gusto niyang katuwaan sa sarili niya. So that He is our God. God is pleased if someone prevents His pleasure, and the pleasure of God encompasses heaven and earth and the deep. So last verse. Last verse is Proverbs 19:21. So tingnan nyo na to, mga kapatid. No? Let everybody open your Bibles to Proverbs 19:21. Because this concerns you. This concerns us. This concerns our church. And this concerns our God. The Bible says in Proverbs 19:21, there are many devices in a man's heart,
Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. God wants His counsel to stand. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang titindig. Yun ang mananaig. Yun ang mangyayari. Kahit ano pa ang plano mo sa buhay mo, ang mangyayari pa din, plano ng Diyos. Kahit gusto mong yumaman, kung ang Panginoong Diyos gusto mo, diyan ka lang. Hanggang diyan ka lang. No? Kung ang plano mo ay maging pumunta sa isang malayong lugar na malayo na sa church. No? Pero ang kalooban ng Diyos, hindi yon. Hihilahin ka pabalik ng Panginoon. Mananaig ang counsel of God. At yan po ay, pagka binayulate mo yung law na yan, pahirapan mo lang sarili mo. It's better to obey. It's better to comply. It's better to be in conjunction, in connection with the Lord. Because the counsel of the Lord, that shall stand. Let's all stand.